Tandang-tanda ko pa nung first time ko mag-dash, meron akong experience na sa 1.5 hour na $6 lang ang kinita ko. Welcome to Tropa Tales in Australia. Okay, so tara, samahan niyo ako mag-DoorDash. Good afternoon mga katrops. So ang topic natin ngayon is isa sa mga pwede nyo maging work dito as part-time, full-time, or casual sa Australia. So ito yung tinatawag nilang DoorDash. So ito yung counterpart ng Uber Eats, GrabFood, or Foodpanda. One day, yung wife ng boss ko, yung nag-introduce sa akin ng DoorDash, tinanong sa akin kung nasubukan ko na ba ba. Ang sabi ko, hindi pa. So, nagtingin-tingin ako, research about sa DoorDash. Sila, na meron sila ng company, na meron din sila sariling day job, na naisipan nilang magkaroon ng ganun na after work nila. So, nakaka-inspire at nakakabilib kasi sa sobrang sisipag nila dito. Kahit meron silang kinikita, gusto pa rin nilang magtrabaho or magkaroon ng additional income aside from their job. Ang nakikita kong difference between Australia at sa ibang bansa is kahit may day job ka na or may sarili kang company, kung may opportunity na nagpe-present sa'yo, gagrab pa rin nila yon as additional income. Unlike sa Singapore, parang may work pass ka, so nakatali ka dun sa mismong work pass mo, hindi ka pwedeng magkaroon ng extra income legally. So ang pinaka main reason namin or main reason ko kung bakit ako nag-DoorDash is magkaroon ng extra income dito sa Australia. So pag peak hours, possible kang kumita ng 40 to 50 per hour. So ako, pag peak hours lang ako nag-DoorDash. Dito sa Maitland, every Friday, Saturday, and Sunday night, ang peak hours dito. Usually ang DoorDash may promotion siya ng $1 or $2 per offer or per delivery. Ako, nagdo-DoorDash lang ako after work. So usually mag-i-start ako mga 6 PM up to 10 PM. So ano yun, every day, Monday to Sunday. So pinakamalaki kong kinita in that span of time in 1 week, in 7 days, is around 630 Australian dollar. So medyo okay din siya. So hindi naman, ang average ko per day is, sabihin natin, usually mga it's either $60 or $80. Kasi may mga araw din na medyo sinasabi nga nila matumal, or sabihin natin konti lang yung nagpapadeliver. Usually nangyayari yun tuwing Monday or Tuesday. So the rest of the week from Wednesday to Sunday, ayan, malakas yan. Tandang-tanda ko pa nung first time ko mag-dash, meron akong experience na sa 1.5 hour na $6 lang ang kinita ko. Ang may papayo ko lang na muna, para maging productive ang pag-DoorDash nyo is mag-research kayo. Magtingin kayo sa mga YouTube ng mga tips and tricks. May mga Facebook group rin na isasabi kung paano kumita ng mas maganda sa per hour mong pagmamaneho. At isa pa, yung siguro patience mo na din na kailangan sa lahat ng mga delivery or offer mo, may mga times talaga na maghihintay ka ng sobra dun sa kailangan na waiting time. Actually meron. Ang common na nangyayari dyan is pag na-pick up mo na yung food, kasi di-deliver mo na siya sa customer, minsan mali yung address. So, kasi ikaw, magre-rely ka lang, it's either sa Waze or Google Maps. So, minsan, mali pa yung address na nalalagay ng customer. So, kasi pag magdi-deliver ka ng food, the same thing ng pag magpi-pick up ka ng food sa DoorDash, may time limit siya. So, pag sabihin natin, hindi mo siya na-deliver on time,
pwede kang bigyan ng bad review ang customer. Yes, of course. Kung gusto nyong kumita ng extra income pero hawak nyo pa din ng oras nyo, okay sa maging siyang side hustle. Madami din lessons na matututunan ka habang nagdo-DoorDash ka. Mas natutunan ang importance ng value ng money, ng pera, kasi dito pagpapagura mo talaga yung kinikita mo per delivery. Is magiging familiar ka sa lugar, so malalaman mo yung mga iba-ibang restaurants dito na pagpipick upan mo. So magiging, kahit hindi ka gumagamit ng Waze or Google Maps, malalaman mo talaga ang neighborhood mo, kung saan ka, suburbs mo, kung saan ka nagdo-DoorDash. Ikatlo, madadagdagan yung or madedevelop yung personal skills mo, like coming from Asia. So iba't iba ang makikasalamuha mo dito sa Australia. So marunong kang makikipag-usap sa kanila, makikipag-small talk at pagbibigay mo ng mga orders. Actually, oo. Kasi biruin mo, hindi siya katulad ng work na parang naka-stay put ka or sabihin natin nakatali ka. Usually at your own time. So kunyari, mag-start ako ng 6, tapos within 9 PM na-hit ko na yung target ko na $80 per day. So pwede na akong huminto kasi, or sabihin natin, or pwede ko pa siyang i-extend na kung gusto ko pang kumita ng mas malaki. Actually, kung talagang sisipagin ka or sabihin natin magdo-DoorDash ka maybe until 11 PM, minsan umaabot ako ng mga 120 or 130. Usually mangyayari yan sa araw ng Friday and Saturday kasi sobrang daming nagpapadeliver ng pagkain pag mga ganitong. In terms of financially, actually makakatulong ang DoorDash. Pang additional budget, sabihin natin sa mga pang grocery, or sabihin natin maglo-long drive kayo, or sabihin natin magbe-vacation kayo, may additional na extra budget kayo, pang gastos. Oo, malaking tulong siya ang pagda-DoorDash. Actually, ang puhunan mo kasi dito sa pagda-DoorDash is yung gasolina. So, yun nga, mapapansin nyo pag yung mga kalimitan ng mga nagdo-DoorDash dito is gamit yung mga maliliit na sasakyan, yung mga Toyota Yaris, basta yung mga engine nila yung maliliit, kasi in terms ng fuel consumption mababa lang, hindi katulad nung dala ko SUV, so medyo malakas siya sa gasolina. So medyo rin ako, kumbaga minamanage ko rin or aware din ako pag nagdo-DoorDash ako sa yung fuel consumption ko. So yun, at the same time actually nakakapunta ka sa mga iba't ibang lugar, although gabi, pero enjoy lang kasi actually relax siya, at the same time kumikita ka ng extra. Although medyo pagod ka kasi sa pagdadrive, at least ang naman doon is may extra income na pumapasok sa budget nyo. Shoutout pala kay Harry and family na nasa Canada, kay Claire Columna, and then kay Tres and family from Maitland, and then at the same time yung Padjak SDK boys, special mention kay Chairman. So and then yung pala sa kumpare ko kay sa Sandoval family, so shoutout din dyan sa inyo sa Singapore. So please like and subscribe dito sa channel namin. So kung may gusto pa kayong please free to comment para sabihin natin magawa namin yung mga vlog or masagot namin yung mga questions na gusto nyong malaman in terms dito kung paano ang buhay dito sa Australia. Okay? Thank you mga katrops! Please watch our videos and subscribe to our channel.